Hello po sa ating lahat. Ngayon ay last day ng 2024. Ilang oras na lang. 2025 na. So, Happy New Year. Sana magiging maganda ang next year para sa ating lahat. Para sa ating lahat ng Pilipino. Okay, kahapon, nasa inyong GAA, General Appropriation Act, sa Malacanang. Ito yung batas na isinabmit ng Kongreso sa Malacanang para mapirmahan ng Presidente para ito ay magiging ganap na batas. So, nagkaroon ng some correction. Mayroong nabawasan, may idinagdag, etc. etc. Okay. Ngayon, ang isang issue dito ay tungkol dito sa PhilHealth, Philippine Health Insurance System, kung hindi ako nagkakamali. May mga groups na against sa additional subsidy for this system. Mayroon din yung gusto na magkaroon ng additional from the Senate as well as from the House of Representatives. Okay, itong issue tungkol sa PhilHealth ay actually sinusubaybayan natin. Tinignan natin yung mga backgrounds nito, mga logic, rationally, etc. etc. Ngayon, ito ang assessment natin. Maybe tama tayo, hindi naman, then mayroon din naman possibility na mali yung assessment natin. But yung tulad ng lagi kong sinasabi, ours is a democratic system. Malaya tayong mag-speak up sa mga issues. Okay. Ito yung opinion natin ukol dito, no? Ang PhilHealth ay marami itong reserve funds. Kung hindi ako nagkakamali, around 800 billion pesos ang existing reserve funds nito. Then ayon sa pag-aaral, ang PhilHealth ay makakatayo even without the subsidy of the Philippine government. Makakatayo yan dahil ito nga maraming pondo. In fact, marami yung question ukol dito sa ginagawa ng PhilHealth na as if hindi naman related talaga sa mandates nito na tulungan ang mga tao with regard sa health, with regard sa hospitalization, etc. etc. no? Okay. Kasi nag-i-invest ito sa mga bangko, sa mga institution na yan, kailangan yung financial support. In fact, I remember yung dyan sa house hearing ukol dito sa PhilHealth na may congressman na tinatanong ang mga PhilHealth officials why nag-i-invest sila. Yet hindi naman bangko ito, hindi naman investing government agencies. Ang ibig sabihin ng congressman na yan ay dapat ang PhilHealth ay nakatuon kung paano matulungan yung mga Pilipino na may problema sa health. So in other words, yung pondo ng PhilHealth ay inilalagay kung saan-saan. Hindi lang yan, may mga
assessment na as if ang ginagawa ng mga officials nito ay ninanakawan. That's to maybe hindi, baka hindi mali yung term natin. But then parang ganyan, ano, parang ginagatasan ang PhilHealth ng mga officials nito for their own pocket. So yan yung isa na possibility. Kaya kung titignan nga natin, ang PhilHealth ay makakatayo even without government agencies. Kaya nararapat lamang na huwag muna siyang bigyan ng subsidy unless ang situation ay kulang talaga siya sa financial support. Ngunit sa lumalabas na studies, nakikita na talagang malaki ang reserve funds nito, ano. Kaya diyan, as much as possible, itong mga officials ng PhilHealth ay mag-concentrate lang sila kung paano matutulungan yung mga Pilipino na nangangailangan ng PhilHealth assistance. Hindi lang sila gagawa ng mga something na may hindi natin alam, baka yung motives ay for their own advantage. Okay. Kaya para sa akin, based on my assessment, okay lang. But ito, ano, sabi ng presidente, ang activities o ang pagtulong ng PhilHealth ay mas titindi, mas lalaki yung pagtulong sa mga Pilipino. So that's a good thing. Maganda yan. Okay. Walang subsidy. Yan. But sana totoo yung sinasabi ng presidente na mas lalawak pa yung tulong na gagawin ng PhilHealth sa mga Pilipino na nangangailangan ng medical assistance. Sana ganun na. Ngayon, tayo naman mga mamamayan, kung mayroon tayong nakita na system na let's say hindi maganda o parang hindi fair sa mga nangangailangan ng PhilHealth assistance, let us speak up. Okay? But yung mga issue tungkol sa PhilHealth, wag na lang masyadong gatungan, ano. But ang sinasabi natin, wag nating gatungan, but wag tayong titigil sa pag-monitor sa mga nangyayari sa PhilHealth. If later we will find out na wala din nangyari doon sa doon sa sinabi ng presidente na mas lalawak pa ang tulong ng PhilHealth sa mga Pilipino, then let us speak up. Okay, so yan lang, ano. Bukas New Year na, sana tayong mga Pilipino, let us think positive, let us support the government, but at the same time kung din tayo, ano, we are always on guard sa mga policies na ginagawa ng government natin. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.